Evening mga kabantot. O ito pa po yung dagdag ko rin sa kinukuda ko kanina. Yung kasing kaibigan ko, sinend sa akin yung parang video na napanood niya na yung MMDA. Itong MMDA chairman na si Arte kasi pagbabawal daw yung mga motor sa underpass tsaka sa overpass. Inisip ko, yung bawal sa underpass, na-gets ko na. Ilan ba ang underpass sa buong Pilipinas? Ibao underpass. Shaw underpass. Tsaka yung underpass sa Ayala, 3. Yung bawal sa overpass, hindi ko alam kung ano ibig niya sabihin dyan. Yan ba flyover? Kasama ba dyan yung... Kasi kung yung Cubao underpass, crossing yun, di ba? Sa Cubao, Aurora, EDSA. Bawal ba doon? Kasi kung bawal sa underpass, sa ilalim, Cubao ilalim, iibabaw, bawal ba doon? Same thing dun din sa Shaw. Kung bawal sa Shaw underpass, hindi rin ba pwede umibabaw sa Shaw, sa crossing, dito sa may anong mall yun? Kanto ng Shangri-La, tsaka dun sa mall ni Villar, Manuela, Star Mall. Bawal ba doon? O bawal sa overpass ang ibig niya sabihin? I mean sa flyover, bawal ba? Ang hirap, di ba? Itong abogado na nagsasalita, hindi klaruhin muna. Hindi muna niya i-gather yung thoughts niya, konsultahin muna yung mga dapat konsultahin. Puta, MMDA, hindi naman kayo gumagawa ng kalsada, hindi sa inyo ang construction. Ang construction sa DPWH, mas siga pa kayo sa DPWH. Ang DPWH, tahimik lang ng katrabaho. Kayo po, kung discriminatory itong ginagawa ninyo Bakit? Bawal sa underpass, bawal sa overpass. Kung galing ako ng monumento, sabihin natin galing ako ng Quezon Avenue, pupunta ako ng Cubao. Ang gagawin ko, liliko na ako sa New York. Tapos, hanap ako ng lalabasan. Kung papunta ako ng Pasay, hahanap ako ng lalabasan ko ulit sa EDSA. Iiwasan ko yung underpass. Iiwasan ko rin yung crossing Aurora EDSA kasi overpass bawal di ba? Yun ba yung ibig niya sabihin? Kasi kung ito yung underpass, overpass to. Hindi niya kanilaro kung overpass ba ng underpass or flyover. So, iiwas ako ngayon. Liliko na ako ng New York. Lalabas na ako ng, sabihin na natin sa Mariposa, sa May Crame. Lalabas ako doon. Tama, di ba? Yun ang gagawin ko. Ngayon, pagdating ko ng crossing, bago mag-crossing, since bawal ako sa underpass, bawal ako sa overpass, saan ako liliko ngayon? Liliko ako ng Meralco, Ortigas, pamunta Meralco. Liliko ako ng Ortigas, hanap ako ng Longcat para makapunta ng Makati. Ganun ba gusto nyo mangyari? Pahirap yung gagawin ninyo na yan. Kung bawal sa flyover, ganun. Kung bawal sa flyover, bakit nyo ipagbabawal? Unang-una, napaka-discriminatory na ito. Sabi ko nga, dahil ba maraming mahihirap na nagmumotor? Sabihin na natin, ang nagmumotor, puro mayayaman, ipagbabawal nyo ba yan? Pagbabawal mo ng MMDA yan? Grabe kayo. Porkit mahihirap yung karamihan na nagmumotor, ginaganyan nyo. Ang lahat may karapatan sa kalsada, bakit pagbabawalan mo? Ang pagbawalan nyo, hulihin nyo yung mga lumalabag. Yan ang gampanan nyo, yan ang trabaho nyo, gampanan nyo, hindi yung magbawal kayo. Bawal kayo dito, bawal kayo dyan, dyan lang kayo, dito lang kayo. Diba? Pumayag na nga kami. Pumayag na yung mga motorista, hindi lang nakamotor. Yung Leching busway na yan sa EDSA. Biruin mo, bawal kang tumapak dyan. 24 hours, bawal. Kung wala naman dumadaan, ba't hindi nyo pa ipadaanan yung mga ibang sasakyan? Kahit singit lang na mabilis. Kaya nagkokos din ng traffic yung busway na yan Pinapaboran nyo yung mga commuters. Yung bang may mga sasakyan, hindi ba naghahanap buhay yan? Yung mga nakamotor, naghahanap buhay din naman yan. Wala lang ang umimig dyan sa busway na yan. Dahil yun naman para sa nakararamit, mga kababayan nating naghahanap buhay. Sila gumagamit yan. Okay naman yan.
Kahit na nga dihado yung ibang naghahanap buhay na gumagamit ng kalsada na nagtitiis sa 2 lane sa EDSA, depende kung nasaan ka. Kung nasa ilalim ka ng Cubao, 2 lang yung madadaanan mo na doon kasi bawal ka rito sa bus lane eh. Kung nasa ibang kalsada ka naman, nalagpas ka na doon, meron ka namang 3 lane o 4 na lane, okay lang. Pero sabihin, yung ibang Pilipino na may karapatan din sa kalsada, umiiwas na ron. Kasi ngayon ang gusto niyong gawin, sumusunod naman. Ang laki nga ng multa nyo dyan, 5,000 pag tumapak doon sa lintik na busway na yan. Tapos ngayon, eto na naman, gagawa na naman kayo ng panibago. Pagbabawalan nyo na naman yung mga motorsiklo naman. Underpass saka sa saan nadadaan? Long cut ang mangyayari nito, long cut. Kaya klaruhin mo, Attorney Artes, mukhang ka ng arte. Saan ba? Bawal ba yung sa overpass? Sige, bawal sa underpass. Yung overpass, klaruhin mo. Ito ba overpass kagaya nung sa Aurora Cubao, EDSA? Overpass yun eh, ng underpass eh. At saka sa crossing sa EDSA Shaw Boulevard. O flyover ba tinutukoy mo? Laruin mo. Ang labo ng gusto mo mangyari. Tapos sabi mo, may sinabi rin to, babakbakin daw yung aalisin na daw yung bike lane sa EDSA. Ako, pabor ako dyan. Kasi ang EDSA kasi, maraming sasakyan dyan, dapat talaga dyan, walang bike lane mismo sa EDSA sa kalsada. Kasi mabibilis ang mga sasakyan dyan. Sana wala talaga. Ilagay nila sa kagaya sa Commonwealth. Wala mismo sa kalsada yung bike lane. Nasa bangketa. Kasi malalapad ang bangketa, lalo sa may magmula Philcoa, yung kahabaan ng papuntang UP, Tandansora. Meron dyan kasi malalapad ang mga bangketa dyan, ang mga sidewalk. So, pwede rin yung bike. Ngayon sa EDSA, dahil wala halos namang sidewalk dyan na pwedeng paglagyan ng mga nagbibisikleta para madaanan, huwag nyo nang ipilit. Tanggalin nyo na yan para mapakinabangan ng mga lahat ng mga may dimotor na sasakyan. Isipin ng dimotor, hindi lang motorsiklo, pati mga nakakotse para magamit na ligtas pa yung mga nagbibisikleta. Diba? Alisin nyo na, humanap na yan ang hanapan nyo ng ibang ruta. Doon na sila sa mga looban na hindi gaano delikado para sa mga nagbabike. Huwag nyo nang ipilit doon. Diba? Pag-isipan nyo mabuti ang pinagbabawal nyo na yan. Hindi naman nata. Palibasa yata itong si Artis hindi yata nagbumotor to eh. Naisip nyo ba kung gano'ng pahirap sa mga nagbumotor yon? Mga naghahanap buhay, mga lalamove, mga nag-delivery rider, mga taxi, motorcycle taxi, pahihirapan nyo. Pati yung mga sumasakay sa mga motorcycle taxi na yan. Ang layo ng iikutan nyo niyan, paiikutan nyo sa malayo. Dahil bawal sa ilalim, sa underpass, bawal pa sa overpass. Ano yun? Lagyan nyo ng pakpak na yung mga motor, yung mga nakamotor. Kawawa naman. Mabihira kayo. Kung hindi nyo kayang patinuin ang EDSA, huwag kayong kumuha ng tungkulin, ng posisyon sa gobyerno, na ganyan ang gagawin nyo, gigipitin nyo yung mga ibang motorista. Panggigipit yun eh. Kung hindi nyo kaya mag-isip ng solusyon, tuturuan ko kayo. Anong sabi ko? Huwag kayo mag-focus sa EDSA. Mag-focus kayo sa mga secondary road. Yung mga nililikuan ng mga sasakyan na galing sa EDSA. Marami yan. Yan ang bantayan nyo. Nandyan ang traffic. Nandyan ang mga jeep. Sa ano ba to? Aurora Boulevard. Yung sa may East Avenue. Ang daming jeep dyan. Ang daming mga saan pa? Sa show. Basta hindi EDSA. Yung tumatawid na lang EDSA. Kaya nagkakasikip-sikip dyan. Ang dami dyan mga jeep. Pumunta ka ng Pasay. Pumunta ka ng Taft. Ano dyan? Hindi lang jeep ang nagpapasikip dyan. Pedicab, maliban sa tao na mga nasa bangketa, mga e-bike, mga tricycle, yan ang anuhin nyo. Hindi pagbabawalan nyo yung motor. Kung tutuusin nga, ang mga motor, ang dami nagbumotor nga, ayaw mamreno, ayaw itapak yung paa sa kalsada. Ang gusto nila, tuloy-tuloy ang takbo. So, paano sila nagkokos ng traffic? Madami lang talaga ang motor. Pero kung tutuusin, ang mga motor mabilis lang.
Isang kisap mata lang yan, dadaan lang yan sa harap mo, wala na yan. Nataon lang na mas marami na nagmumotor ngayon. Pero, sila yung pinakamabilis, sa kalsada. Agad-agad wala dyan. Hindi yan nagbababad sa kalsada. Bakit yun ang hinihigpitan nyo? Ngayon, kung madami ang motor, pagbawalan nyo yung mga nagtitinda ng motor. Kung ayaw nyo dumami ang motor. Diba? Para tayo din itong komunista eh. Yan, kaya nang sinabi ko, ang bantayan nyo mga secondary road. Nandyan ang traffic. Kunyari sa Robinson's Galleria, ang dami nakahinto dyan. Oh, yung mga lumiliko, nagaling ng EDSA, kunyari, papunta ako ng northbound ako, galing ako ng show ng Makati, liliko ako ng Ortigas sa may Robinson's Galleria, ang dami nakahinto dyan. Mga jeep, mga bus, mismong kanto ng mall. Kaya nagkaka-traffic dahil sa kanila. Ngayon, pag-iinitan nyo yung nasa EDSA. Pag-iinitan nyo lalo yung mga nakamotor. Ang daming taxi doon, ang daming bus, ang daming jeep. Ang daming yung tauhang MMDA dyan, anong ginagawa? Nakatayo lang. Nag-aabang ng ng syube, ng ambon. Tangina. Kudalang kayo ng kuda sa television, hindi nyo pinag-aaralan. At ako, maliit pa lang ako, bumabiyahin na ako. High school pa lang, bumabiyahin na ako ng Palawan. Kita ko na lahat ng kung ano tsura ng kalsada natin. Panginoon ko, wala pang motor, hindi pa uso ang maraming motor. Matraffic na sa EDSA. Huwag niyo pag-initan ng motor. Dahil ang motor, hindi naman, sabi ko nga, ayaw nga mamulyan ng mga motor eh. Gusto nga ng motor, makakarating agad sa pupuntahan nila. At yan, pag nakakita ng open na lane, bibirit yan. So, paano nag-traffic? Paano siya nakagkokos ng traffic? Huwag yung pagbawalan. Ang pagbawalan nyo, yung gumagawa ng mali sa kalsada. Yan ang bantayan nyo. Kaya nga kayo nagkaroon na ng NCAP eh. Sige na, pinayagan na nga kayo ng Supreme Court. Gawin nyo yun. Hulihin nyo. Bigyan nyo ng penalty kung anong karampatang penalty. At kung nag-violate talaga, para matuto. Hindi yung pagbabawalan nyo sa kalsada. Bawal kayo dito, bawal kayo. Huwag ganun. Hindi makatao yun. Wala yan sa saligang batas. Lahat tayo mga Pilipino, ang sinusunod natin kung ano yung nasa batas. Ipagbabawal mo. Hindi porket pinagyan ka ng kapangyarihan eh, okay lang na magdikta ka na magdikta ng gagawin mo. Na hindi ka na sumasangguni sa dapat pagsanggunian. Huwag ganon, MMDA. Tangina, bumalik na lang kayo ulit sa pagbawalis. Diyan na lang kayo. Kung hindi nyo kaya yung trabaho nyo dyan sa MMDA, magsipagbitiw kayo. Huwag kayong tumanggap ng tungkulin dyan. Huwag kayong tumanggap ng posisyon. Kakabawaan nyo yung ilang libo nagmumotor. Daang libo yan. Baka nga may milyon yan. Buri mo yung peperwisyuhin mo. Imbis na mapabilis yung biyahe sa EDSA, isang diretso lang, dahil bawal sa underpass, bawal sa overpass, maglolongkat ngayon kung saan-saan. Diba? Kunyari, nasa na ako, Guadalupe. Pupunta ako ng Baclaran o ng Pasay. Dahil bawal ako sa underpass, sa Ayala underpass, at bawal din sa overpass, saan ako liliko ngayon? Saan nyo ka palilikuin? Kakanan akong Buendia? Kakanan ako ng Ayala? At pahihirapan ko sarili ko doon sa traffic doon sa loob? Ang inang katuwiran nyo talaga, oh. Hindi kayo nag-iisip eh. Lalo magkakagulo-gulo yan kasi lalong sisikip sa loob sa mga secondary road. Imbis na sa EDSA lang yan, isang diretso lang yan, mabilis lang yan. Ang EDSA mukha lang matraffic sa isang, depende sa paningin mo eh. Pero ang EDSA umuusad yan. Kung tutuusin, ang EDSA umuusad. Dikit-dikit nga lang, mukha lang, lalo pagka sa balita, nakita nyo sa balita, pagka aerial view, mukhang matraffic, pero umuusad yan. Kahit pa paano. So, huwag niyong pagbawalan ng motor dahil umuusad naman yan eh. Tsaka ang mga motor naman, hindi naman sigaya mga yan sa kalsada na haharangan nila yung lahat eh. Isasara nila yung daan, hindi naman eh. Gumigilid na nga lang yung mga yan eh. Kung nasa gitna naman sila, hindi naman nila hinaharangan yung mga kotse, may daan pa rin yung kotse. May dadaanan pa rin yung mga kotse. Sabi ko nga, pagbawalan nyo yung mga nasa secondary road.
Yan ang bantayan nyo. Sino? Yung mga PUV, jeep, bus, taxi, mga e-bike na bumabiyahe lalo dyan sa Pasay, sa monumento, mga pedicab, mga vendors. Yan ang anuhin nyo. Pucha. Magre-resolve ba kayo ng isang problema? Hindi nyo naman mariresolve. Hindi pag-resolve ba ginagawa nyo. Nagdadagdag kayo ng problema. Hindi nyo na nga na-resolve yung ibang problema, dadagdagan nyo pa. Mag-focus na lang kayo dun sa mga problemang iba na talagang kung pagtutuunan nyo ng pansin yan. Yung mga jeep na bus, taxi na nagbababad sa kalsada, ginagawang terminal ang kalsada, yan ang anuhin nyo. Para mawala ang traffic sa EDSA. Pag niluwagan nyo yung mga secondary road, luluwag ang EDSA, maniwala kayo. Hindi man maluwag na parang nasa Middle East ka, kahit pa paano, matutuwa kang bumiyahe na hindi bumper to bumper, hindi tukod ang traffic. Yun lang, dagdag ko. Tsaka isa pa, yung sinasabi ko na ginagawang panghuli ng MMDA. Eto sikreto dyan. Sa mga marami kasi hindi nakakaalam nito Sa gobyerno, ang mga sasakyan ng gobyerno, kunyari nag-ooperate ang MMDA, no? May dala silang mga mobile nila, may mga blinker, o kaya mayroong mga truck nila, tsaka yung mga wrecker na kasama nila pa nagki-clearing. Bago kayo hulihin, bago kayo i-wrecker, hanapan nyo sila ng trip ticket. Number 1, trip ticket. Pagka wala silang trip ticket, huwag kayong papayag. Ang trip ticket, official yan sa gobyerno. Lahat ng function ng mga sasakyan ng panggobyerno, pag lumabas yan sa kalsada, kung sinong assign na driver dyan, may trip ticket yan. At yung pangalan ng driver nakasulat sa trip ticket. Hanapan nyo ng identification yung driver, hanapan nyo ng trip ticket, ikaw ba ito nakasulat dito na pangalan? Pagka walang trip ticket na naipakita, huwag kayong pumayag. At kung hindi tugma yung pangalan sa trip ticket, doon sa pangalan ng driver, huwag din kayong papayag. Kasi official duty yan, official function nila yan So dapat lahat yan documented, huwag kayong papayag. Isa pa, yung mga sumasali sa clearing, sidewalk, tsaka yung mga sasakyan na hinuhuli nila nakaparada sa kalsada, sa bangketa. Yung mga motor, MMDA, ang dami, di ba minsan ang dami. Mga nakamotor, ang gamit nilang motor, sarili nilang motor. Official function yan Tapos hulihin mo kung gamit mong motor, inihihinto mo rin sa kalsada yung motor mo. Private na motor yan, hindi naman yan yung motor nila na red plate Kung tutuusin, kung huhulihin mo ka ng obstruction, kunyari, kagaya ng kinukwento ko kanina, delivery rider nag-deliver dahil na-tsempo na may operation sila sa clearing sa mga road obstruction, mga sasakyan. Tinikita nila yung delivery rider kahit na nag-deliver, tinikita nila, hindi nila pinatawad. Dapat mismo yung mga mismong MMDA na ang gamit-gamit sarili nilang motor, hihinto sila sa kung saan nila gusto huminto para manghuli. Dapat sila din tikitan. Dahil ang gamit nilang motor, hindi motor ng gobyerno, hindi red plate na motor. Private ang gamit nila. Ngayon, kung gamit nila, sasabihin nila, official duty to. O hanapan mo ng papel. Ito bang motor mo, affiliate ng MMDA? Ito ba pinayagan na naaayon sa umiiral ng batas? Tandaan nyo, no one is above the law. Kahit sa mga pulis, kung matapang kung sigurado kayo hindi kayo mapapatrouble sa pulis, hulihin kayo, isasakay kayo sa mobile nila, kahit sa checkpoint. Pwede nga lang sitahin niya, meron po ba kayong trip ticket? Sino po ang driver nito? Kung isasakay ka man sa mobile, hanapan mo ng trip ticket, pangalan dapat ng driver sa trip ticket, yun mismo nagmamaneho. Tandaan nyo yan. Yan ang hindi alam ng maraming Pilipino. Na hindi pa pwedeng basta-basta magpatakbo ng sasakyan ng gobyerno ang isang empleyado ng gobyerno kung walang trip ticket at hindi niya pangalan na nakasulat sa trip ticket. Tandaan nyo yan, number 1. Huwag nyo ikalat to, huwag nyo ipagkwento to sa mga taga-MMDA. Baka malaman nila mabisto tayo. Na alam ng tao na yung estilo, na kung paano sila i-counterin.
sa ginagawa nila. Kasi marami silang naaabuso sa totoo lang. Tapos sila huli lang ng huli, tapos wala silang trip ticket, wala silang papel, yung mga nagre-reker. Hanapan niyo din, o affiliate ba kayo? Kaya yung mga papel mo. Pakita mo yung papel mo. Ito, yung reker na truck. O, asan ang papel mo? Asan ang trip ticket mo? Asan ang agreement nyo ng MMDA na kayo ang kinuha nilang affiliate na kumpanya na magre-reker sa mga sasakyan? Lagi, dapat ganun lagi. Meron kayong pangontra sa mga yan para hindi tayo maabuso. Ang haba na naman ng vlog ko. Kulang pa yung... Ang dami ko pang gustong sabihin. Pa 20 minutes na naman, no? O, yun na po ulit. Chachani-chaniin ko na lang yung yung kuda ko. Tapusin ko na po dito. Maraming salamat po mga kabantoters.